Malakas ba yung audio ko? Mga viewers ko, subscriber ko? Kung malakas, tuloy tayo. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like and share. Subscribe, like and share and comment dito sa aking video upload, okay? Hayaan nyo munang bati ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Lalo na yung mga kababayan natin dyan sa abroad na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay, let's go. Itong upload ko ay patungkol to doon sa napanood kong video upload ni Pugong Biyahero. Napanood ko nung isang araw. Ayaw ko, tama ko nung isang araw. Yung katutubo na Inglesera. What? Alam nyo mga kabayan ko, sa pag-uusap nila Pugong Biyahero at saka nung katutubo na yon, pangalan si Aisa. Magaling naman, English speaking naman talaga. In fairness naman. Sa pag-uusap nila, makikita mo yung isang sinseridad ng isang babae para sa kanyang anak. At nakikita ko sa kanya, family oriented siya. Wow. Family oriented. May nabasa nga ako doon sa comment na ang sabi, sana makabalik siya sa dati niyang sa normal na buhay ba. Kasi ayon sa kanya, sa pag-uusap lang nila ni Pugong Biyahero, nagkaroon siya ng depression. Sayang, di ba? Nagkaroon siya ng depression. At sa akin, bilang isang viewers, nanonood, sayang. May tsura pa naman yung babae. Si Aisa yun. Si Aisa ang pangalan. May tsura pa naman si Aisa. Sayang, may potential siya na maging, di man naman sa natin masabing maging yung yumaman, yung tama lang. May potential siya ganoon kasi nakita ko sa kanya, family oriented siya. Single mom siya. May tsura. Magandang babae si Aisa. Magandang bata. Nasabi ko magandang bata. Yes! Kaya dapat talaga kailangan siyang tulungan. Taming ginawa ni Sir Paul na binigyan siya ng pamasahe para magpagamot siya dun sa psychiatric. Para gumaling siya. Para bigyan siya ng gamot kung ano nararapat. Para gumaling siya sa normal na buhay. Bagamat nakakausap siya ng maayos. Ibig sabihin, nakakausap siya ng maayos, inamin naman niya na nagkaroon siya ng depression. 2 buwan ata yun. Pero ayon sa kanya, nag-flashback yung mga nakaraan sa kanya. Biro mo, andyan yung nilulubog sa tubig, nawakan yung ulo niya, nilulubog sa tubig, tapos kinukuha lang siya ng unan. Napakasalbahe naman gumawa nun, di ba? Napakasalbahe para sa akin. Kagago naman yun para, sorry for the word naawa lang ako dun sa Aisa na in-interview ni Pugong Biyahero. So tama, parang sabi ni Pugong Biyahero, palis na sila, pero parang kinakausap siya ng Panginoon na huwag ka muna, dito ka muna, puntahan mo muna itong taong ito, di ba? At saka natagpuan nga ni Pugong Biyahero, at yun nga kinausap nga niya si Aisa. Sayang, di ba mga kapwa ko viewers, maganda si Aisa. Tinawag nga siya ni Pugong Biyahero, kaya may naliligo sa kanya. Ayon kay Aisa, marami.
marami naliligo sa kanya. Hindi may iwasan kasi kay Aisa, naligawan siya. Kasi may tsura siya eh. Maganda siyang bata eh. Kung totoo yung pagkakarinig ko ha. Tapos naman siya ng grade 12. Ba? Eh may talent nga. Ibig sabihin, matalino nga. May sabihin, may masasabi nga. Hindi nga tayo magkakamali na marunong siya mag-English. Di ba? Englishera siya, sabi ni Pugong Biyahero. May potential nga na pwede siya maging call center. Di ba? Eh, sayang. Buti andyan si Pugong Biyahero at para naagapan niya. Ito paano. Sana pag sa pagbabalik ni Pugong Biyahero, sana na isabihin, naipagamot niya ng sarili niya. Sinunod sana niya yung utos ni Pugong Biyahero na magpa-check up siya at magpagamot siya para mabigyan siya ng kaukulang gamot mula sa psychiatric, di ba? Kasi nagkaroon nga siya ng depression. Sayang, di ba? Wow. Kaya ang masabi ko lang, kung mapanood to ni Aisa, di ba, kapag mga viewers, kung mapanood to ni Aisa, sana sundin niya yung sinasabi ni Pugong Biyahero para tuluyan siyang gumaling, di ba? Bago pa lang naman maagapan pa yan, di ba? Napaganda. Kaya suportahan natin, sana gumaling siya. Kawawa naman. At salamat din kay Sir Paul na natagpuan nga niya si Aisa. Kahit paano, mabibigyan siya ng pag-asa, di ba? Mabibigyan siya ng pag-asa. Tama sabi ni Sir Paul. Pag nasa bahay siya, kausapin niya ang Panginoon. Tama naman eh. Kahit nasa bahay ka, kausapin yung Panginoon. Totoo naman talaga. Yes! Kausapin mo yung Panginoon. Ako nga, naglalakad ako, kinakausap ko Panginoon habang naglalakad ako. O, di ba? Sa isip lang yun. Nag-uusap kayong dalawa. At alam ng Panginoon yung nasa puso mo. Ganun yun. Alam ng Panginoon kung ano nasa puso mo. Hindi lang palagi nasa simbahan ka, nag-uusap kayo, kinakausap ko sa simbahan. Hindi lang palagi yun. Minsan kahit nasa bahay ka, magdadasal ka. Dadasal tayo. Ako kahit nasa bahay ako, bihira ako pumasok sa simbahan. Pero sa loob ng bahay, dadasal ako. Kinakausap ko Panginoon na sana tulungan ako sa aking araw-araw na ginagawa sa buhay. Sana matulungan ako at malagpasan ko yung mga problema, especially lalo sa karamdaman. May layo tayo doon sa karamdaman. At siya lang ang pinakamabisang doktor sa sanlibutan. Dahil siya may gawa sa atin, siyempre, sa kanya tayo hingi ng tulong. At hingi tayo ng tawad. Di ba ganun yun? Kaya tama na yung ginawa ni Sir Paul, yung payo na Sir Paul kay Aisa, na sana ganun ang gagawin niya. Tama naman. Aww. Para gumaling siya ng tuluyan. Kasi bago pa lang na siya na-depress, ayon sa kanya, 2 months siya na-depress. Di ba? 2 months siya na-depress. So, bago pa lang ito paano, sana sundin niya yung payo ni Sir Paul na pumunta sa sa ospital, doon sa psychiatric, na magpa-check up siya. Kakausapin lang naman siya eh. Yung mga nakaraan niya, kausapin lang siya. At kung may naririnig siya, kung nag-iisa siya, mga ganun psychiatric eh. Maraming tanong yan para lang huli na ikaw talaga eh nasa normal na pag-iisip. Sayang. Awa lang si Aisa, sayang. Kasi may single mom siya, may anak na siya. Biro mo, nagtatrabaho pala siya doon sa, kamatid niya, kamag-anak niya,
na trabaho siya, makakain lang. Wow. Di bali, sabi nga niya, di bali hindi niya kaya na siya, di baling hindi siya makakain, ayon sa kanya, hindi niya matiis yung kanyang anak. So, doon mo makikita na ang isang ina na nagmamahal sa kanyang anak. Di ba? May sakripisyo sa sarili niya, wag lang yung anak niya. Napakabait ni Aisa na bata. Sana magapan. Tama yung sabi ni Sir Paul. Magpagamot siya para tuloy-tuloy yung gamot na bigay sa kanya at hanggang sa gumaling siya. Di ba? Kapwa viewers. Shout pala Sir Paul ha. Sir PB Team. Shout out sa inyo lahat. Sama ng iyong team. Pugong Biyahero at ng iyong team. Shout out sa inyo lahat yan sa Bisaya, sa Mindanao, Banda Mindanao. Shout out. Salamat at may Pugong Biyahero na charity vlogger na nandiyan sa Mindanao, nakabase. Pero mo from Laguna to Mindanao. 'Di ba? At least andyan siya na tumutulong sa mga katutubo, mga kabayan natin na hindi nararating minsan ng ating gobyerno. Yes! At nandyan sila handang tumulong sa mga kababayan natin. Bagamat hindi lahat mabibigyan ng tulong, pero kahit pa paano may paisa-isa at paunti-unti na natutulungan siya. Di ba ganun yun? Napakaganda. So, tuloy lang natin yung suporta kay Sir Paul. Lahat ng mga upload video niya, panood natin, mga kapwa viewers, subscriber, paalala ko lang po, pakisubscribe lang po sa aking channel. Pakisubscribe lang po and comment. At tinutin niyo yung notification bell para update kayo sa mga video upload ko. Ganoon din kay Sir Paul. Yung hindi pa nakakapag-subscribe sa akin na nanonood, mag-subscribe lang po kayo. Sayang naman kasi yung panonood nyo. Malaking bagay na ho yun. At huwag po tayo mag-skip ng ad. Okay? Ilan po? Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalay po tayo ng pumay kapal.